Sa muli po, magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga, Father. Welcome sa ating pagdiriwang ng banal na Eukaristiyang ito sa ika-6 na linggo ng karaniwang panahon. At sa ating mga pagbasa sa linggong ito, nakasentro ang tema sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos o ang ating paggawa ng mabuti. Kaya ito rin natin isentro ang ating pagninilay sa umagang ito. Itatanong natin, bakit ba kailangan kong sundin ang kalooban ng Diyos? Bakit ba kailangan kong gumawa ng mabuti? At sikaping hindi makagawa ng hindi mabuti o hindi makagawa ng mga masasama. Ating simulan sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Sinasabi dito, kung gusto mo, masusunod mo ang utos ng Panginoon, ikaw ang magpapasya kung magiging matapat ka sa Kanya o hindi. Para sa akin, ito'y napaka-importante. Dahil alam natin, meron tayong kalayaan. Ang Diyos hindi niya ini-impose ang Kanyang kagustuhan sa ating lahat. Kaya, sinasabi nga, meron tayong kalayaan kung sundin natin o hindi ang kalooban ng Diyos. At meron din tayong kalayaan na gumawa ng masama at hindi sundin ang kalooban ng Diyos. Ngunit pinapahayag din sa ating unang pagbasa kung ano ang kahalagahan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At sinasabing nalaman ng lahat na nagawa ang bawat tao at kailangan niya ang may takot sa Kanya. Kailanman wala siyang inuutusang magpakasama o pinahintulutang makasala. So ito yung pagninayan natin. May kalayaan tayo na gumawa anuman ang gusto nating gawin. Ngunit para sa akin, ang tunay na kalayaan ay hindi dahil meron tayong mga choices. Lalo-lalo na between sa paggawa anuman ang mabuti at masama. May kalayaan tayo. Yes, pwede tayong sumunod sa kalooban ng Diyos, pwede hindi. Ngunit para sa akin, hindi ito ang tunay na kalayaan. Magkaroon naman tayo ng tunay na kalayaan kung ating mabatid sa ating sarili na ang isang bagay lamang ang pwede nating gawin, kundi ang paggawa ng mabuti. Dahil ang paggawa ng masama, ito ay makakasama at makakasira sa atin. Kaya din sa ating unang pagbasa, sinabi dito, meron tayong pagpipilian, kamatayan o buhay. Kaya magkaroon lang tayo ng tunay na kalayaan pag atin nang na-focus ang ating sarili na wala tayong ibang gawin kundi ang paggawa ng mabuti at ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. At hindi na choice sa ating buhay na gumawa ng masama. For example, isa kang ama, meron kang sweldo, no? Kasahod mo lang. Then, nag-iisip ka, ibibigay ko ba to sa pamilya ang aking sahod o isusugal ko muna o i-scatter ko muna? Yan, makikita mo na meron kang choices. Ngunit ito ay hindi tunay na kalayaan. Dahil ang tunay na kalayaan, pag nakaset na sa iyong isipan at puso na ang aking sweldo ay para sa aking pamilya. At diyan ka tunay na malaya dahil yan ang pinili mo. Ganon din sa ating relasyon sa bawat isa, lalo-lalo na sa relasyon ng mag-asawa. Minsan nakikita ang kasal na isang parang kulungan o isang gapos dahil ang isang tao pag ikakasal, hindi na siya malaya para humanap ng iba pa. Ngunit kung ating makikita, ang tunay na kalayaan ay hindi ikaw malaya dahil marami kang pagpipilian. No? Marami kang choices. Ngunit ang tunay na kalayaan, pag nakita mo na sa iyong sarili na ang taong ito ay ang taong ibinigay sa Diyos sa akin at ito ang taong dadalhin ko sa harap ng altar para ipahayag sa Panginoon ang aking pagmamahal at ipahayag sa lahat ng tao ang aking pagmamahal sa Kanya. Kaya kayo na
ikinasal. Kayo ay tunay na malaya dahil nakita nyo na ang iyong partner sa buhay. Ang itinalaga ng Diyos para sa iyo. Kaya ito yung tunay na kalayaan. At kung ikaw ay nag-iisip na malaya ka kung makakapili ka pa ng iba na ipapalit sa iyong asawa, hindi yan tunay na kalayaan. Dahil yan ay magbibigay sa iyo ng masama. At yan ay magdadala sa iyo sa kalungkutan at kasalanan. Sa ating ikalawang pagbasa, sulat ni San Pablo, unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korento, pinapahayag dito na merong dalawang karunungan. Karunungan pangsalibutan at karunungan ng Diyos. Una, sa karunungang sanlibutan, makikita natin ang standard ng mundo na ang pinaka-importante, kayamanan, kapangyarihan, katanyagan. Kung mayaman ka, mas masaya. Kung makapangyarihan ka, mas mabuti. Kung tanyag ka, mas mabuti. Ngunit alam natin na kabaliktaran ang karunungang pinapahayag ng Diyos. Lalo-lalo na sa kanyang pinapahayag na pagpakumbaba at ang pagmamahal. Kung titingnan natin, bakit may korupsyon? Bakit may mga politiko at mga negosyanteng korap? Dahil sinunod nila anuman ang karunungang pansalibutan. Gusto nilang mas yumaman, gusto nilang mas makapangyarihan. Pero titingnan natin, anong nangyayari sa mga taong ganito? No? Sila ay nabahiran ng kasamaan. At alam natin sino itong mga taong mga korap. At yan ang nagiging tatak sa kanilang katauhan. Kaya, pinapahayag sa ating ikalawang pagbasa na dapat ang ating sundin ay hindi karunungang pansalibutan, kundi karunungang pinapahayag ng Diyos. Lalo-lalo na ang kanyang utos ng pagmamahal. Mahalin ang Diyos na higit sa lahat at mahalin ating kapwa gaya ng pagmamahal sa ating sarili. Dahil pag yan ang ating nasunod, kahit kapos man tayo sa pera, kahit wala tayong kapangyarihan, ngunit merong totoong pagmamahal. Sana magkaroon tayo ng leader ng ating lipunan na may totoong pagmamalasakit sa mga taong kanilang pinamahalaan. Totoong malasakit sa mga mahihirap, yung mga naiwanan sa lipunan. At yan ay ang pagsunod sa karunungang pinapahayag ng Diyos at hindi pagsunod sa karunungang pinapahayag ng sanlibutan. Kaya naman, pinapahayag sa atin, lalo-lalo na sa ating salmong tugunan, mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Dahil ang pagsunod sa utos ng poong Diyos, ito'y tunay na kalayaan ng puso't isipan. Dahil wala na tayong inaalala, wala na tayong choices pa na gumawa ng hindi mabuti. Dahil alam natin na ang paggawa ng hindi mabuti ay ang pagpili sa kamatayan instead na pagpili sa buhay. At panghuli ang ating ebanghelyo. Pinapahayag ni Jesus na siya'y naparito para hindi sundin ang kautusan, kundi sundin ito ng mabuti. Kaya sinasabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Alam natin sino mga eskriba at pariseyo. Ang kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang pagsunod sa utos ng Diyos, ay ang pagsunod literally. No, masunod lamang nila anong sinasabi ng batas, ngunit hindi nila sinusunod ang espiritu ng batas. Bakit may ganyang batas? Hindi lamang para sundin natin in a surface, kundi sundin natin kung ano man ang pinapahayag. For example, sinabi ni Jesus, narinig ninyo na nung una inuutos sa mga tao, huwag kang papatay. At ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit kayo'y sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. So, for example, itong utos na ito, huwag kang papatay. For sure sa atin dito, wala naman sigurong nakapatay ng tao. At nasunod natin ang utos ng Diyos.
Ngunit pinapahayag ni Jesus na hindi lamang ganyan ang pagsunod sa kanyang utos. Kaya sinasabi niya, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot din sa hukuman. Dahil para sa Diyos, ang importante ay hindi pagsunod lamang sa kanyang utos, kundi ang ating relasyon sa bawat isa. Na pagsunod sa kalooban ng Diyos, ating may pahayag ang ating pagmamahal sa bawat isa. Kaya kung kahit hindi ka nakapatay ng tao, then nandyan ang galit sa iyong puso, sa iyong kapwa-tao, mananagot ka pa rin sa hukuman. Yan ang pinapahayag ni Jesus. Yan ang ating makikita at dito natin mapagnilayan bakit kailangan nating sundin ang kalooban ng Diyos. Yes, meron tayong choices. Pwede natin siyang sundin, pwede hindi. Pwede tayong gumawa ng masama. Ngunit, pinapahayag na ang paggawa ng masama ay magdadala sa atin papunta sa kamatayan. At ayaw nating mangyari, at ayaw ng Diyos na mangyari yan sa ating lahat. At hindi niya pinahintulutan na may mangyari na ganyan sa atin. Kaya sana sa ating pagninilay, lalo-lalo na sa ating paghahanda para sa panahon ng Kwaresma, ito sana ang nasa ating isip, puso't isipan, na ang paggawa sa kalooban ng Diyos, yan ang goal ng aking buhay. Sundin ang kalooban niya para mas ako'y mapalapit sa Diyos at ako'y mapalapit sa aking kapwa. Na ang pagsunod sa Diyos ay magbigay sa atin na totoong buhay, maligaya, mapayapa, at yan ang biyaya na ibibigay ng Diyos sa ating lahat. Mga kapatid, sana pangarapin natin sa mga desisyon na ating gagawin. Sana totoo tayong malaya na gagawa ng mabuti. Dahil yan ang kagustuhan ng Diyos at yan ang dapat nating gawin. Dahil tayo ay nilikha ng Diyos na mabuti at sana hindi natin pahintulutan sa ating buhay na maghahari ang masama at tayo madadala papunta sa kamatayan. Amen.